nagwiwis ako, parang may wish list. Parang may wish-wish ko ano mangyayari sa susunod na taon. Ako sana, gusto ko din talaga yung sabi ni Sister Josie na mabalik yung, kung paano active ng umpisa. And then sana madagdagan yung mga Bible study ng mga adult natin, yung mga nagba-Bible study, magkaroon sila ng gano'n. And then yung mga nagtuturo ng Bible, ng mga bata, sa mga outreach, sana nga, okay, maganda yon. Sana din, yung pagbibisita sa mga kapatiran. Salamat, meron tayo isang kapatiran na hindi umaattend matagal. Ayan, nakaka 2 weeks na, bumabalik. May mga ganon. So, salamat. Yung ibang wala pa, sana magkaroon tayo ng pagkakataon na mabisita. Yun lang po at maraming salamat. Ay, yung people po ba? Ay, si Kuya Jess. Si Kuya Jess, parang nag-emote. O sige, si Sir Jess. Wala. Yan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Okay lang Tito, konti lang sasabihin ko na yung mga gusto kong sabihin kasi konti lang naman kayong nakikinig. Nagdadaldalan pa na may iba, kaya sige, hindi, joke lang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung sasabihin ko na ngayon o sa susunod na Sunday na lang or sa ibang araw. Pero sasabihin ko yung konti, siguro, konti lang. Hindi. Like, kakaganyan lagi na Ate Carol, hindi natutuloy eh. Nadji-jinx. Wala ka eh. Sige, in the past years, ayun, magpapasalamat ako sa Panginoon kasi akala ng iba sa akin, wala akong problema, pasarap lang ako ng pasarap sa buhay, maraming akong pera. Yun yung gusto kong natingin ng tao sa akin. Pero syempre, hindi naman yun yung nakikita nyo, yun lang. Syempre, wala naman kayong alam. So, yun lang nakikita nyo, si Jawas, i-judge ako. Ganyan. Pero syempre, yung mga silent battles tayo na pinagdadaanan. Ako actually, marami akong pinagdadaanan na hindi ko na binabroadcast. Hindi ko na sila kailangan i-post sa Facebook na pinagdadaanan ako. Hindi ganon. So, ipapakita ko lang yung magaganda kasi napi-filter naman yung Facebook. So, yun. So, in the past years, ayan, nagkasakit ako, nagka-gallstone ako. Nagkaroon ako ng sakit, naggagamot ako, ang mahal-mahal ng mga gamot. Na hindi ko na masisi yung sarili ko. Kasi dati, wala naman kaming makain na masarap. So, nung nagkatrabaho ako, kinain ko naman yung masarap. Sumobra naman. Nagka-gallstone naman ako. Puro mamantika, ganyan. So, ngayon, meron pa rin akong gallstone. Kung naiinggit kayo sa akin sa gallstone ko, pwede ko naman i-donate. Tapos, recently, nagkakasakit ako, nagkaroon ako ng tumataas yung BP ko na pang matandang level na hindi ko naman dapat siya ma-experience pero tumaas yung BP ko. Kaya pala lagi masakit yung ulo ko. So, high blood na ako. So, actually ngayon nag-maintenance na ako ng gamot. Pero sana, pag umukay na, parang ganon. Pero mahirap pala pag matanda ka na or nagkakaroon ka na ng adulting ka na, no? So, na-realize ko as I turn 30 this month, 30, ikaw 31, matanda ka sa akin. Sa January, 31 ka na Ate Cristelane. Ako 30 pa lang. So, matanda na ako. Na-realize ko na kahit ganito ako, na alam kong makasalanan ako, patuloy pa rin yung blessings ni Lord na pinagkakaloob niya sa akin. So, na-realize ko na buti na lang talaga si Lord ay Panginoon na mahabagin, na mapatawad. Hindi katulad ng nating mga tao na ma-judgmental, na punong-puno ng hatred. Kasi kung feeling ko kung kayo si Lord, tapos ako yung anak nyo, baka nung na-aksidente ako. Kasi 21 ba ngayon? 21 ngayon should be my death anniversary. Kasi December 21 ako na-aksidente. Kasi 21 ako na-aksidente. So, tuwing December 21, lagi ako nare-remind kung gaano kabuti si Lord sa akin. Kasi binuhay niya pa ako. Kasi muntik na akong mateg, di ba? Muntik na akong mawala. So, nare-realize ko, every December 21, lagi kong nire-remind sa sarili ko na
buti na lang may Lord na nagagabay sa akin. Siguro dahil sa mga magulang ko or sa mga mahal ko sa buhay, kaya patuloy ako pinoprotect ni Lord. Kasi kung ako lang baka sa mga, alam ko naman na hindi ako, na sasabi nga ni Ate Carol na hindi nga hindi consistent, ganyan. So, alam ko naman yan and gets ko naman yun. So, last year, may pinagpe-pray ako na hanggang ngayon pinagpe-pray ko pa din siya. Actually, 1 year na siya ng November. Hindi kasi alam to nila mami at daddy, walang nakakaalam. So, sinisecret ko pa. Wala pa ako kasi nababasang email. So, hindi ko pa siya pwedeng sabihin. Pero parang wala naman na din. Sige nga, sa kwento ko na. Konti lang naman kay Diti. Dahil dito naman yung daddy ko, sasabihin ko na rin sa kanya. So last year, 2024, November, nag-apply ako pa-abroad. Totoo naman yung sinasabi ni Ate Carol. Kaya lang kasi laging sabi ni Ate Carol, aalis na ako, hindi matuloy-tuloy dahil doon eh. Sige, kukwento ko na din sa inyo. And then siguro may mga purpose lagi kung bakit nangyayari ito sa atin. So November 2024, nag-apply ako sa Japan. So, nag-apply ako sa Japan as J80 or Japan Exchange Teacher, ganyan. So, 5 years lang yon. So, nag-apply ako, first round, nakapasa ako. So, nagkaroon ako ng email, I got the email. Pero maraming hindi nagkaroon ng email. So, dun pa lang, iyak na ako ng iyak. Feel ko na magda-Japan na ako. After nun, magkakaroon ko isa pang email na mag-i-interview and demo. So, nakapag-interview and demo ko na hindi alam nila daddy. Kasi nga gusto ko i-surprise sila. Pero kasi feeling ko, tapos na kasi yung period ng pag-iintay. So, ngayon kukwento ko na lang din. Sabi nila, saka pupunta, hindi ko sinasabi. So, lumuluwas ako na, umaalis ako. Kasi secret ko siya. Kaya lang si Carol kasi lagi sabi mag-a-abroad. Eto na, kakwento ko na. Wala na akong itatago. Eto yung silent battle sa sinasabi ko sa inyo na hindi nyo naman alam. So, April, kailangan makareceive ako ulit ng isang email after ng interview at ng demo. So, nag-demo ako sa harap ng hapon na may dalawang Pinay na matanda na dating mga J80, ganyan. So, after nun, feeling ko naman maganda yung sagot ko. May mga feeling ko naman feeling ko pasok ako sa banga, ganun. Kaya lang, dumating yung April, kailangan namin mag-intay, sabi, ang gara kasi, alam niyo yung nakahang, alternate ako. Ibig sabihin ng alternate, ako yung papalit kapag nagkulang. This year kasi, ang kinuha lang nila is 55 out of 10,000 applicants. So, bilang ako sa 10,000. Buong Pilipinas yung nag-apply. So, nakapasok ako sa parang semi-finals, gano'n. Naka-receive ako ng email na, congratulations, pero, hindi pa ako yung pasok. Alam mo yung kunting-kunti na lang. Kaya hindi ako nag-iigay. Kaya Crystal, hindi ko sinasabi kasi madaldal siya. So, andun na ako sa tuktok, sa rurok. So, lagi akong, ngayon, ang sabi, kung gusto pa doon na mag-antay, hanggang December ng second week. So, eto yung iniiyak ko. Eto yung kinakasama ng loob ko. So, kailangan, maghintay kami until this month, this December 2025. Kasi kapag lumagpas na itong December na to, wala na. So hanggang 2 weeks lang. Actually, sa lahat na nandito si Jawas yung nakakaalam kasi siya yung naging chinichismis ko sa kanya. Kalang sinasabi. So, ang pag-iintay namin 1 year, November, hanggang sa naging January hanggang April. So nagpasa ulit kami ng papel na kailangan mag-intay kami ulit na hanggang December. So may mga na-upgrade naman sa amin. Pag nasabing upgrade, nakapasok ka. So kaya ako feeling ko nagkakasakit ako. Like kung isip ako ng isip. Kasi nga, December na, wala pa rin ako nababasang email. Kung pasok ako o hindi. At up until now, hindi pa rin ako nako-confirm kung pasok pa ba ako o hindi. December na. Kasi pag nakatapos to, tapos na. So, iyon yung silent battles na pinaglalaban ko. Actually, lagi ko sinasabi, Lord, ano bang purpose ko? Pupunta ba ako sa Japan? Sabi ko, support naman ako dito sa church. Pero baka may purpose pa si Lord kung bakit pa ako nandito, kung bakit hindi pa ako. Lagi ko na lang iniisip yon. Yung mga worries ko, binigay ko naman sa Kanya. Pero syempre, tao lang tayo. Kahit naman kayo, pinagpe-pray natin yung mga worries natin na sana ibigay na natin sa Kanya. Pero tao lang tayo. Kapag dumarating yung pagsubok na to, mabigat pa din. And kaya feeling ko doon ako nagkakasakit. Kasi kakaisip ako ng kakaisip. Nanaman ako ata kay Daddy, yung pag-iisip na gano'n. So,
yun, baka sa feeling ko, baka hindi ko pa siya time ngayon. Pero, pinag-pray ko pa din, hanggat wala pa ako nababasa na hindi ako approve or tanggap, umaasa pa rin ako. Pero, feeling ko hindi na nga, kasi nga December na nga, second week na ng December. Pero, ganun pa man, sabi ko naman kay Lord, kung anong desisyon niya, kung anong magiging resulta ng pag-apply ko, binibigay ko na sa Kanya. Baka siguro kailangan mag-focus ako dito lalo sa church, mas maging active ako sa church, ganyan. Baka ganun, baka yun yung mga bulong-bulong ko, kumbaga, sinasabi niya, sige, maging active ka muna, dapat ma-establish mo muna yung kabataan. So, ganun pa man, maraming salamat pa rin sa Kanya kasi siya yung dahilan lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. And totoo naman din na marami naman akong hiniling na binigay niya. At yun nga, may mga hiniling ako na hindi binigay. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Kanya. At welcome po sa Angat Baptist Church, sa mga bagong dating. Welcome po kayo sa Christmas party natin. Yun. So, tatapusin ko na dahil may mga ibang audience impact na hanggang 10% lang yung audience impact ko. Muli po maraming salamat and Merry Christmas to all. Okay. So siguro mga dalawa na lang yung pwedeng mag-testimony dahil kakapusin tayo sa oras. At least mga dalawa na lang. Meron pang, siguro pwedeng isa sa taga Greenfield, sa testimony. Sa Angat, meron pa ba? Si Ate Carol. Tapos, sa Greenfield, isang testimony pa. O sige, Ate Carol. So, maghanda na yung testimony sa Greenfield. Walang kalusot-lusot, Ate Sale. Magandang hapon po, mga taga Greenfield. Welcome po. Ayan, hintay talaga namin kayo. Hindi, welcome sila. Ikaw talaga. Wala ka kasi nung welcome song. Pagka kasi welcome song, Ate Sale, a-attend ka. Ayaw niya eh. Oo. So, ayun. Na-touch ako kay Sir Jess. Di ba? Ang galing ng instinct ko. Hindi po. Seryoso na to. So, lahat naman po tayo ay, dahil lahat tayo ay anak ng Diyos, lahat tayo ay blessed. Sa araw-araw po na paggabay niya sa atin, hindi siya nagkulang, bagaman tayo po ay madalas na nagkukulang, marami tayong pagkakamaling nagagawa, pero ang Panginoon ay mabuti sa ating lahat. So sa akin po ay nagpapasalamat po ako dahil hindi naman po nagkakasakit, So kung pag-uusapan po ay 2025, wala naman anak nagkasakit sa atin, wala naman po. Although si Carmela at si Rusty nag-undergo po ng physical therapy, pero minor lang, nakokontrol naman. So sa akin po, bilang solo parent, syempre akala ni Sir Jess okay ako. Pero mahirap po. Yung mga katulad ko na solo parent, kasi wala kang katuwang sa mga desisyon. Ito po yung mabigat kong battle sa buhay. Na dati po, nakadepende ako lagi sa asawa ko sa pagdedesisyon. Pero ngayon, nag-iisa na lang ako. Good thing, si Caleb, matured po ang isip niyan. Di na ako nahihiya kasi babagsak ako pag hindi ako nag-share sa kanya. So, salamat dahil yung anak ko na yan, binigyan ng malawak na pangunawa. Minsan, mas matured pa siyang mag-isip sa akin eh. So, mahirap po. May mga struggles po ako na talagang minsan hindi ako nakakatulog, hindi ako umiiyak. Hindi ako nakakatulog, hindi ako napapalagay. Kasi nga, wala eh.
wala kang aasahan. Ikaw na dating sanay, tapos ngayon mag-isa ka na lang. Pero bilang isang Kristiyano, dahil nandun naman po yung pangako ng Panginoon, so napagtatagumpayan naman po sa biyaya ng Panginoon. Yun po yung kagandahan sa atin eh. At nandito na nga tayo sa, sabi nga ni Sir Jess, tao lang naman talaga tayo. Kahit nagpe-pray ka, minsan nananaig pa rin yung pagiging tao. Pinag-pray mo pero yung sayo pa rin ang ipipilit mo. So sabi ko, hindi to faith. Hindi ito yung tinuturo ng Panginoon na ibigay mong lahat. May agam-agam ka eh. So, nagpapasalamat ako kasi kayo yung lagi kong nakakasama. Kasi pag po ang kasama natin, hindi Kristiyano, so kahit Kristiyano ka, dahil mas marami sila, hindi iba po. Ako kasi, nandito na sa maturing age talaga. Dati nagsishare ako sa mga kasama ko eh. Ngayon po, hindi. Never na akong nag-share sa kanila when it comes to my personal matter. Kasi wala silang matutulong. Iba po yung advice na ibibigay nila. At hindi po ako bitter kung lalayuan nila ako dahil hindi ako nag-share sa kanila. Kasi may kapayapaan po kung sa Panginoon lang po tayo magtitiwala at saka dun sa mga taong Kristiyano na alam mong biblical yung payo na ibibigay sa inyo. So yun po ang pinagpapasalamat ko sa buhay kong ito na napakadami ko pong talagang struggle araw-araw. To the point na nabisto ako ni Jody. Binuksan niya yung cellphone ng papa niya. Doon ako nagsusumbong sa asawa ko, sa cellphone niya. Kahit hindi na niya mababasa yon, pero maluwag din dahil may nasasabihan ako. So, yun. Nakita niya pala. Kasi wala naman pong yun eh. Yung password naman nun, alam naman naming lahat. So, yun po. Nagpapasalamat po ako kasi tayo po ay nagpapanalanginan, di po ba? Kaya yun po yung nagpapalakas sa atin. So, dito naman po sa gawain, nahiya po ako sa mga tatlong ka-adult ko dyan, na yung kanila pong goal, prayer is yung maging active pa, maging kagamit-gamit dito sa church. Si Ate Mariel, nagtuturo na ng Sunday School. Si Ate Sale, si Sister Josie, may mga center sila. Ako pagdating dyan, wala. Pagpasensyahan nyo na po kasi wala po. Pag naman binigyan ng time, talagang magkakaroon. Kaya lang po kasi, Pastor, yung health ko po kasi, although hindi nga po ako nagkakasakit, pero hindi na po kasi katulad dati. I mean, Sabado po sa bahay, laba, luto, linis ng bahay. Para pag Sunday po, wala na akong gagawin. So yung pong hindi ko po, halimbawa nasasama ako sa kanila, magtuturo ako, magsasuffer po yung oras ko, mag-extend ako sa gabi. Sa ibang paraan po ako magsusuporta na tinatanggihan naman ni Ate Sale, kasura. Sa ibang paraan po, Pastor, hindi ko na lang po i-reveal, pero nakasuporta po ako sa kanila. Yun lang po. Okay, salamat. So isa na lang yung sa Greenfield, meron ba? Andiyan ba si Ate Jackie? Maluwag po rito. Maluwag pa po rito, maluwag pa. Okay, so
Dadako na tayo sa ating offering, ano? So tumayo tayong lahat, tumayo po tayo. Awitin natin yung thank you Lord. Okay, para po sa ating doxology, awitin po natin ang thank you, Lord. Ready, sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Tayo po si Brother Alvin para po sa ating offering prayer. Okay, sige po. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kaming iniingatan sa bawat araw, bawat oras, bawat minuto. Lalo na po hanggang kami papunta dito. Iningatan niyo po kami at pinatnubayan para po magkasama-sama kami sa ganitong gawain, ang Christmas program. Salamat po sa mga nandito ngayon at patuloy na sumusuporta sa ganitong gawain. Ganun din po, pinagpala niyo po ang bawat isa ayon po sa iyong kalooban. Muli binabalik po namin ang mga pagpapalang ito sa pamamagitan po ng pagkakaloob, Panginoon. Salamat po muli dahil ang iyong pagpapala ay patuloy mong binubuo sa bawat isa. Sa pamamagitan po nito, ay nais ka namin purihin sa aming ibibigay. At kayo nga po patuloy na magbalik sa bawat isa ng doble higit at ayon po sa iyong kalooban. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin at kayo po may taas sa mga oras na ito. Salamat po muli. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. O sige, tawagin. Saan tayo? Hello. So, Yung hawak ng mic dyan, ganyan ha? Hindi, yan. Kurt, palit tayo. O, palit daw kayo. hello. Ganyan hawak. Huwag kang makaagaw ng mic ha. Pagka solo-solo. Oo, pag solo-solo, tsaka lang kukunin yung mic. Lakasan yung Hello. boses. Hello. Ganyan. Lakasan yung boses ha. Hi. Nonay, kinaagaw mo na naman eh. Kinaagaw mo na naman kasi.
much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. The statues of the Lord around, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired are things than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, and righteous altogether. More to be desired are linen and gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. Words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. More to be desired are days and gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. Okay, si Joshua. Lilimor. Mamaya may picture taking tayong lahat. Picture tayo. Wickedness is everywhere. No one even seems to care, but God still seeks today. If a man who will not compromise, who boldly stands against the lie, oh, can you hear him say, who will stand in the gap, who will shine forth the light, who will make up the hedge, who will pray in the night, who will speak forth the truth, who will warn of God's wrath. Will either one who will stand in the gap. Mercy's door is
soon to close. Billions still who do not know the hope found in God's Son. In my hand I hold His holy word, and in my heart His spirit stirred along to be the one who will stand in the gap, who will shine forth the light, who will make up the hedge, who will pray in the night, who will speak forth the truth, who will warn of God's wrath. Will I be the one who will stand in the gap? Lord, give me boldness to proclaim the truth unto the lost, to stand for you in all I do, no matter what the cost. Who will stand in the gap? Who will shine forth the light? Who will make up the hedge? Who will pray in the night? Who will speak forth the truth? Who will warn of God's wrath? Will you be the one who will stand in the gap? Will you be the one? Will I be the one? Or will there be one who will stand in the gap? Okay, salamat sa special number. So ngayon dadako na po tayo sa mensahe. Kakanta? Hindi kanina kamiiling eh. Ano, kakanta kayo? O sige. Dalawa niya.
So, para sa ating mensahe, buksan natin ang Bible sa Luke chapter 2. Luke chapter 2 verse 7 hanggang 14 lang. So, pitong talata yung ating babasahin. So, tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Luke 2, 7 hanggang 14. So, basahin natin to responsibly. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in the swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. And the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were so afraid. For unto you is born in the day of this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, verse 14, okay tayo, manalangin. Panginoon, salamat po sa talatang binasa po namin. Mangusap ka nga po, Panginoon, gamitin mo ang iyong abalingkod. At ang Holy Spirit ay malayang kumilo sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Okay, bukso po tayong lahat. So, what Christmas means to you? O ano ang kahulugan ng ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung diwa ng Kapaskuhan, ito po yung the spirit of love. Nasabi sa Romans 5:8, pinagtatagubilin ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga makasalanan pa. Si Kristo yung namatay dahil sa atin. So, ganun yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya mayroong Kristo na ipinanganak para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Hindi niya ipinagkait ang kanyang kaysa isang anak. Mahirap po yung inuubo. Sa Romans chapter 8 verse 32. Sabi rito, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? So, ibig sabihin, hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Kaya, kaya niyang ibigay ang mga bagay na imposible. So, hindi natin masasabi na kung baka hindi kaya ibigay ng Diyos yung hinihingi ko.
Mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Minsan inisip natin, ako yung mister ko mukhang hindi na magbabago. So kayang baguhin ng Diyos yan. Panginoon, mukhang hindi mo kayang buhatin itong napakabigat kong dalahin. Siya po ay makapangyarihan at walang imposible walang imposible sa kanya. Pangalawa, ito po ay mensahe ng kaligtasan. Sa Luke chapter 2 verse 11, Luke 2 verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Sapagkat pinanganak sa inyo sa araw sa city of David ang tagapagligtas na si Kristo na Panginoon. So, ito yung mensahe ng kaligtasan. Kung walang Pasko, walang maliligtas kasi walang ipanganganak. Kaya pasalamat tayo, ang diwa ng Pasko ay mensahe ng kaligtasan. Panginoon, salamat, iniligtas mo yung aking buhay. Salamat, binago mo ako, kaya walang dahilan para tayo yung malupaypay o ma-discourage sapagkat napakabuti ng Panginoon. Sa Lucas 19, talatang 10, Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. So ganun ang Panginoon. So katunayan nung panganganak si Kristo ni Mary, walang nagpatuloy sa kanilang. Kung alam lamang ng mga taong ito na yung dinadala ni Mary ay tagapagligtas, sana ay pinatuloy na siya. Sabi ng Bible, siya ay naparito sa sariling kanya at siya hindi tananggap ng sariling kanya. So, ang message ng Christmas, ito yung message of salvation. Yung Diyos na nagkatawang taong ipinanganak, siya yung ipinako sa krus para sa katubusan ng kasalanan ng sanlibutan. So hindi lamang yan, ito din ay mensahe ng kapayapaan. Sa Luke chapter 2 verse 14, Luke 2:14, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. So, kaluwalhatian sa Diyos, sa kataas-taasan, at sa lupa, kapayapaan, goodwill toward men. Kaya pagka ganitong magpapasko, mayroong ceasefire sapagkat ginagalang nila yung Kapaskuhan. Tigil putukan dahil sa Pasko. So, na-enjoy nila yung kapayapaan. Sa John 14:27, sabi doon, peace I leave with you. My peace I give unto you, not as the world giveth,
give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, kapayapaan ang binibigay ni Kristo, hindi katulad ng sanlibutan ang ibinibigay. Kasi ang sanlibutan, ang ibibigay niya kaguluhan, trouble, pleasure, na magbibigay kapahamakan sa mga tao. Kaya sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Neither let it be afraid. Ano? Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabagabag. Kaya nga when we pray and believe God, sabi doon, ang kapayapaan ng Diyos ay isa sa atin. Philippians 4, 6, 7. Philippians 6, verse 7. Okay? Philippians 4, verse 6 hanggang 7. Yan, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin na daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ang inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Sabi doon, and the peace of God be with you. Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod na pag-iisip ay mag-iingat sa inyong puso at sa inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. So laging andoon yung kapayapaan na mula sa Diyos. At lagi sinasabi ng Panginoon, fear not, huwag kayong matakot, huwag kayong magalumihanan. So hindi lamang yan, ang Kapaskuhan ay punong-puno ng katuwaan. Sa Luke chapter 2, verse 10, sabi ng mga anghel sa mga shepherd, sabi doon, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Dinilan ko kayo ng mabuting balita and great joy. Kaya, alam nyo, kahit hindi Pasko, dapat ando lagi yung katuwaan natin sa ating puso. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng katuwaan sa Philippians 4:4. Philippians 4:4, sabi doon, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli ko sasabihin, mga galak kayo. So sinabi yan ni Apostol Pablo, andun siya sa bilangguan. Siguro kung kayo nakabilanggo, hindi nyo ma-enjoy yung kagalakan. Pero si Paul, nakukuha pa niyang umawit para sa Panginoon. So, Nehemiah chapter 8, verse 10, sabi doon sa bandulong, for the joy of the Lord is your strength. Sapagkat ang kagalakan sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. So, kaya ito yung mensahe ng katuwaan
Kaya walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. At panghuli, the message of giving. So alam natin na ang kanyang meron pa. Alam natin na yung kanyang kaisa-isang anak ay binigay ng Panginoon sa atin. Ngayon kung ang Diyos ay nagbigay ng kanyang buhay, ano naman ang ibibigay natin sa kanya? Naisip na ba niyo, Panginoon, napakabuti mo sa akin, ibinigay mo ang iyong buhay, ano naman yung nais ng Diyos na ibigay mo para sa kanya? Siyempre, alam natin na mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaya-aya sa Diyos na sa inyong katapatang pagsamba. So, isang buhay na malakas, isang buhay na magagamit, yun ang dapat nating ihandog sa Panginoon. Hindi yung buhay na may sakit, hindi yung buhay na hindi na magagamit. At kapag ibinigay niyo ang inyong buhay sa Diyos, hindi na kayo makikiayon sa sanlibutan ito. Verse 2, sabi roon, huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago na inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, yan ang dahilan kung bakit may Pasko. Andun yung spirit of love, andun yung spirit of salvation, andun yung spirit of peace, andun yung spirit of joy, andun yung spirit of giving. Kaya nga tayo tinuturuan ng Diyos na magbigay ng buhay, magbigay kung ano meron tayo. Lahat ng ibibigay natin sa Panginoon, hindi ka nalugi. Bakit? Nakatayo. Napakinggan po natin ang mensahe. Tunay nga pong pinakadakilang regalo na ipinagkaloob sa panahon ng Kapaskuhan ay hindi si Santa Claus, hindi yung mga Christmas party na yan na kung saan hindi mo na makita yung sentro o pinakadahilan kung bakit merong Kapaskuhan. Alam nyo, kung ugatin nyo yung salitang Christmas, it means Christmas. It means worship for Christ. Pagtitipon, ito yung panahon ng Christmas is more on giving than receiving. Why don't we give them Christ? That is the best way to celebrate Christmas. At ngayong Kapaskuhan, alam nyo kung ating aaralin kung ano ba ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan sa Bible, ito po ay sa pamamagitan ng pagbibigay, sapagkat nang inibig ng Diyos ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na yung unang Pasko, when it comes to God's point of view, it is all about giving. Kasi una niyang ibinigay sa atin si Kristo. At bilang ganti, mamaya meron tayong exchange gift. Ibinigay ng Ama ang kanyang anak para sa atin. 'Di ba? Exchange gift happens kapag yung puso mo, yung buhay mo, yung pagkatao mo, inialay mo pabalik sa Diyos. You know what? After that transactions happen, it is now time for you to share yung Kristo na tinanggap mo sa iba in order for you to become a blessing. Ang ganda ng mensahe na kung saan ating muling ibabalik
si Kristo sa tamang lugar kung saan siya dapat naroon. Sapagkat ito yung panahon na kung saan mas excited pa ang tao kay Santa Claus. Mas excited pa ang tao sa regalo na matatanggap nila. Kabaliktaran ng tunay na presensya ng Kapaskuhan. At ngayong Kapaskuhan, ano yung pwede mong i-offer sa Panginoon? Or you are someone who is expecting kung ano ba yung matatanggap mo. Kaya nga sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Sa kahit na anong paraan at capacity yan, sa church, sa ibang tao, palaging it is always, it is more blessed to give than to receive. Ngayong Kapaskuhan, are you expecting something or someone na magbibigay sa'yo? O ikaw yung magiging dahilan ng kasiyahan ng iba? Huwag na natin tignan yung halaga na babalik sa'yo. Kaya nga sabi ko nga dun sa Greenfield kanina, sometimes we tend to be disappointed during Christmas. Kasi ang dami nating expectations. Lalo na kung yung dahilan ng pagbibigay mo is para bigyan ka din nila. You are putting yourself in a situation na kung saan magiging malungkot ka dahil kapag hindi natupad yung inaasahan mo, panigurado, malulungkot ka. Panigurado, madidisappoint ka. Paskong Pasko, ang lungkot-lungkot mo kasi ang inaasahan mo kung ano yung makukuha mo. Pero nung si Kristo nagkatawang tao, hindi siya umaasa na kung ano yung mapapakinabangan niya. Ang mahalaga sa kanya is yung pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa katubusan ng sanlibutan na ito. At yan yung tinatawag nating Christ-likeness. Yan po yung tinatawag nating Christ-like minded. Yan po yung tinatawag nating imitating Christ. At pwede po nating maipakita yan ngayong Pasko na tayo naman yung magbibigay kaysa tayo yung tatanggap. Yes, masarap sa pakiramdam yung nakatatanggap, pero wag mong gawing basihan ng kasiyahan yung matatanggap mo ngayon, kundi bagkus baguhin natin yung ating mga pag-iisip. Yung sinasabi sa Romans chapter 12, be ye transformed by the renewing of your mind, na kung saan wala kang ine-expect para walang dahilan upang ikaw ay maging malungkot at maging basihan ng kasiyahan mo ang pagbibigay na siyang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, Ama, salamat pong muli sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa mensaheng aming napakinggan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang diwa ng Pasko ay nananatiling nakasentro pa rin sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, na kaming mga Kristiyano ay siyang patuloy na magpatutuo sa katotohanan na ikaw ay minsan ipinanganak doon sa sabsaban sa Bethlehem para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Dalangin ko po, Panginoon, na mamaya as we have our exchange gifts, nawa, Panginoon, ay yung presensya mo ang aming maranasan dito, na kung saan we will going to practice give and take, na kung saan, Panginoon, mas may strengthen yung aming relasyon sa isa't isa, ang aming ugnayan sa isa't isa. Nawa, Panginoon, ang ganitong diwa ay hindi lamang manatili tuwing Pasko, kundi manatili sa buong taon sa darating na 2026. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat, paggabay at sa pagpapatuloy, Panginoon, ng program na ito. Ang iyong pangalan maitaas sa aming kalagitnaan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. So sino po yung mga kasali sa exchange gift natin? Noong nakaraan, nagbunatan po tayo. Nasaan po yung mga regalo nyo? Kukolektahin na po ni Jowas yung mga regalo. Ang Greenfield ba, meron din kayo? Wala. Meron ba kayo, Greenfield? Yung mga matatanda, nasaan ang regalo nyo? Ang mga adult, nasaan? Ang adult, hindi kayo nagregalo? Okay, lahat ng regalo, punta na po dito.
Yung sa adult po, bukod natin. Jawas yung sa adult bukod mo. Lalagyan natin ng number. Okay, so, yung mga regalo, lagyan na po dito. Nakatulala pa. Sa Greenfield ba, meron kayo exchange gift? Tapos na? Okay, sige. So habang nagkakaroon po kami ng exchange gift dito, pwede lang iserve yung sa food natin. Na-pray na ba yun, Daddy? Sige, bago po tayo para po simultaneous tayo, no, habang nagpapabigay ng food, nag-exchange gift kami. Okay? So, sige, bago po kami exchange gift dito ng monita-monita habang kayo ay nakatingin sa atin, mag-pray muna tayo. Sa panguna po ni Brother Gerald Payumo. Let's pray po. Pagpalang Diyos, Ama, salamat po sa mensaheng ng aming napakinggan. At pinag-pray ko din po ang aming pagkain na tatanggapin ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen, Pastor Gerald. Ay, wala pala. Okay, so ngayon po, makapabigay na po yung food. Pero sige, magkaroon tayo ng konting short introduction kung sino yung nabunot. So, ang gagawin natin, you're going to describe kung sinong monito or monita ang nabunot mo at bakit yun yung niregalo mo or naisip mo para sa kanya. Okay? Simulan na natin. Sige, ako na. Simulan ko na. Jawas picture. Si Jowas, si Jobert. Mas malaki to sa 200. Kasi ang nabunot ko si Caleb. Ito magagamit ni Caleb. Kapag hindi niya ginamit to, ewan ko na lang. Baka mangati siya. Yun lang. Describe ko ba? Yung nabunot ko, teacher sa tao. buti na lang mayamang pamilya ang nakabunot sa akin. Hindi ako madi-disappoint, may pera yung ina. Laging may ganap. Tapos wala po siya ngayon dito. Si Ate Ivy.
Sino ba nabunot ni Chin? Ikaw magsalita ka rin yan. Parang ka... Chin si Kay. Yung nabunod ko po is girl po na medyo short hair po, tsaka po medyo curly po. Si Ate Lee po. To-follow na lang po yung gift. Kasi wala po talagang nabili ngayon. To-follow na lang po yung gift. Wala rin padala. O, paano yun? Wala daw si Ate Lee. Okay, next na tayo kay Jawas. Hoy! Saan na yung nabunot ko? Okay, ang nabunot ko ay si... Ay, i-describe ko muna pala. Jer, tara dito, Jer! Ang nabunot ko ay si Gerald. Di-describe ba? Sorry. Magagamit niya to lalo-lalo na kapag lalabas siya ng bahay. Kasi di siya makakalabas ng bahay nang hindi niya sinusutre. At saka napag siya namili nito, di naman ako eh. Oh. Magagamit ni Jawas na sa maglalakad. Next na natin, Kuya RJ. Kuya RJ, nakabunot ka? Magagamit niya to tuwing siguro Sunday. Tapos siya yung one of the boys kanina, si Jelson.
So, ang nabunot ko po is wala siya dito. Si Kuya Sam. Tita, pipicture tayo. Hello, magandang gabi po. Ang totoo nito, ako ang may kasalanan kasi yung nabunot ni Samuel, ako ang bumunot, naitabi ko sa bag, hindi ko nakita kung sino yung nando doon. So wala akong maide-describe. So dahil wala naman si Samuel, wala din pang natatanggap na gift. Unless na merong nakabunot kay Adeline. Meron ba nakabunot kay Adeline na narito? Meron po ba? Wala. So, ano na lang, magpalit na lang yung... Oo. Oo. Si Adeline naman kasi may dala siya, ako naman may dala, so magpalit na lang yung magpinsan. Okay, pwede po ba? So, wala pa? Oo, wala pa rin siyang nabunot. O unless na nga lang kung may nakabunot kay Adeline. Kaya tinatanong ko. Meron po ba? Wala. Ate Stella, picture na kayo. I smile, Jawas. 1, 2, 3, smile. Okay, so ganito na lang para malinaw tayo. Lahat ng wala dito, na ala na magdalang gift, disregard na natin sila kung sino na lang yung may mga dala na nandito. Sino dito ka-receive ng regalo? Si Adeline? Si RJ? Walang, si Ate Josie nasan? Si Ate Josie po. Hindi kasi kilala ko yung...
Sige, ano na lang, para fair na lang. Ito pang girl to. Ah, sige. Ba't kasi ito kay Lily mo eh. Ang babae si RJ na lang. Ang hindi nagkaroon ng gift ay si RJ lang, tama? Si RJ lang, no? Si Lily Moore na lang bibigyan mo si RJ. Ganoon na lang, Ate Josie. Ay, Ate Josie Loy. Ate Josie, ganoon lang. Okay lang, next week na lang, di? Ha? Hindi na ka magdalay. Alam ko ang nakabunot sa inyo si magkapatid eh. Si Joshua, nabunot niya si RJ, tama? Sige, next week na lang daw yung gift nila. Si Ivy. Nagbigay ba si Ivy? Pero nakakuha si Ivy. Kahit wala dito? Okay. Okay, Jelsan. Okay, sige. Okay, sa adult na tayo. Bunot na tayo, adult. Ang nabunot ni Daddy, number 1. Number 1. Eto. Sino si Ate? Ate Tess Santos po ba to? Ate Tess Santos? Tita? Daddy? Picture na. Sino po nagdala? Nagdala ka ta? Nagdala ka ba ta? Okay, ng dalawa. Tayo na kayo. Number 2, number 5. Tara. Number 2 and number 3. Number 3. Number 3. Picture na. Picture na. Dito ako, tita. Mag-asawa yung nakabuna. Next. Sino pa po? Si Mami? Si Mami? Tawagin mo ka si Mami. Ate Carol. Picture na. Picture na. Gerald, patawag mami ko. Thank you. Hindi, yan na yun. Picture. Smile. Smile. Tita, pakita mo naman yung regalo mo. Smile. Okay, next na Ate Carol. Ate Carol. Si Mami nasan? Jawas, pakitawag si Mami. Punot ka.
Number 4. Number 4, mami, oh. Number 5 ka. Sabi ni Ate Carol, pag-uuwiin pa daw siya. Jawas! Smile! Okay, thank you po. Picture tayong lahat. Tapos na po kayo kumain. Picture na po tayo dito ang lahat. Greenfield and and Angat. Picture na po tayo. Jawas, tulungan mo ko. Okay, picture taking tayo. Halina kayo. Picture taking.
Saan ko? Yung mga gusto po mag-picture dito, may photo booth daw po. Pero sari-sariling camera. May photo booth po dito, pero sari-sarili pong camera. Mag-picture na lang po kayo dito.